Bago ang lahat nakasale ngayong araw sa Shopee itong Oppo A3X A256 po yung storage niya, na dati ay mabibili pa ng 6,000 ngayon ay mabibili na lang po ng 3,474. Napakamura nito at napakalaki pa ng storage kaya ano pa ang hinihintay nyo check out na agad, araw-araw pa bago ng presyo kaya ngayon namura pa ang bintebilhin na agad. Pindutin lang yung link na nakapin sa comment section, maraming salamat po. So unahin po natin itong nag-viral na kakaibang sinabi ni Alperen Sengun tungkol kay Giannis Antetokounmpo mga kaibigan, kung saan ani ng batang sentro ng Houston sa kanyang naging interview noong nakaraan. Sinabi niya na kumbaga sure nila si Giannis magaling naman nga daw si The Greek Freak yun nga lang hindi nga daw ito ganun kahusay sa pasahan ng bola. Base sa kanyang naging pahayag ay lumalabas na minaliit nito ang kakayahan ng box superstar, yung sinabi niyang best player in the world si Greek Freak ay parang mismong sarili ni Sengun ay dinaya niya. Kasi mate kapag sinabing best player in the world ay may complete package na galawan. Maraming fans ang nagsasabing sobrang yabang nga daw talaga ni Alperen Sengun, yes totoong maabilidad siya pero may attitude problem kaya walang bilib ang iilan sa kanya. Noong nakaraan lang din kung natatandaan po natin na sinabi niyang iyakin nga daw ang Golden State Warriors. Ito yung manlalaro na masasabing mayabang kasi wala pa nga siyang napatunayan pero kung makapagsalita parang ka-level na nito ang achievements na nakuha nila LeBron, KD at Stephen Curry. Kayong mga kaibigan ano ang masasabi nyo tungkol kay Alperen Sengun at sa sinabi niyang hindi gaanong mahusay si Giannis sa pasahan ng bola kaya andaling checkmate? Mag-comment lang. I mean, we just put Ercan on him, you know, and we help as much we can. And you know, Ercan did a great job today. Of course, Giannis is one of the best players in the world, and we just try to help Ercan, and I think we did a good job. He's not a great passer, he's an amazing player, you know, but he's not a great passer, so... Ngayon ay dito na tayo sa patungkol sa patuloy na drama ni Jonathan Kuminga at ng Golden State Warriors. Kahapon ang binalita ni Shams na tinaas na ng Warriors sa 3-year worth $75 million ang inilatag nilang kontrate kay JK. $25 million per year gaya ng kontrate na inilatag ng Bulls kay Josh Giddey. Ngayon mga kaibigan ang problema ay hindi payag ang batang player ng Dubs at ng kampo nito sa team option, nag-request sila ng player option para tuluyang tanggapin yung offer ng Warriors front office. Ang problema dito kung susunod ba ang GSW sa gustong mangyari ng kampo ni JK, sa mga walang ideya kung ano ang kaibahan ng team option sa player option na gusto ni Kuminga. May right ito na mag-decide sa kanyang future sa kupunan hindi magpapahawak sa leeg si JK at ng kampo nito sa Warriors. Kaya talagang masasabing nagkakamalabuan na ngayon ang magkabilang panig kung saan mismong si Shams ay sinabing divorce ang kumbaga magandang gawin dito. Kapag pinilit pa kasi ay sure ball magiging malaking problema lang ito ng grupo sa paparating. Samantala dahil sa balitang ito ay sabay na lumabas naman ang balita na ang front office ng Kings ay hindi nawawalan ng pag-asang makuha si JK, ibibigay na kapalit si Malik Monk na kung saan maraming fans ng GSW ang gusto na mangyari na ito. Marami ang naniniwala na mas lalakas ang gold-blooded kay Monk, mas epektibo kesa kay Kuminga. Ang Kings naman gusto nga rin nila si JK at isunod na kuhanin si Russell Westbrook. Posibleng mangyari ang trade na ito kung hindi matuloy ang 3-year $75 million na nilatag ng Warriors kay Kuminga. Kayong mga kaibigan ano sa tingin nyo ang pinakamagandang mangyari para sa Golden State Warriors? Dapat na matapos na ang drama ni JK para makapirma na si Al Horford.